Hello, naputol ang video. Madalas ako ma-full storage eh. Tuloy po natin, no? Friendship. Ayan. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, ito pong Babylonian Dakila na mababasa nyo sa Biblia, yun na po ito ng kasuklam-suklam na patutot. Sabihin po nun, imperyo ng wad na reliyon. Mga wad na reliyon po na nagkalat ngayon. Hinula na po yan, takot pa po ni Apostol Juan sa kanyang pangitain tungkol sa babaeng patutot na uhaw sa dugo ng mga hari. Ayan po yan. Kung mapapansin po ninyo, minsan may mga okasyon tayo na pinagdidiwang na hindi naman natin kalahi o hindi naman natin sila kareliyon, minsan nagiging wala pang pasok sa mga trabaho dahil sa pagdiriwang na yan na hindi naman natin sakop. Halimbawa na po itong Chinese New Year. Yan. Hindi po ba ang Diyos nila iba? Samantalang ang Diyos ng mga Kristiyano dito sa atin iba din sa kanila. Pero pinagdidiwang din natin at tayo pa rin ang mapasimuno sa pagdiriwang na yan. Ayan. Kagaya ko, nagpunta po ako dyan para mag-vlog lang po yan. Kung nakita man na nagpag-post man po ako tungkol sa Chinese New Year, binalag ko lang po ang kaganapan para makita ng buong hindi makakapunta ron. Pero hindi po ako nakipagdiwang. Napansin ko lang po doon, hindi naman po iba doon na nagbablog o nagpo-post. Namamasyal lang. At ang napuna ko po doon, mas marami pang nagdiwang ng Pilipino kaysa sa mga Chinese. Ayan. Ganun din po sa ibang reliyon. Hindi ko nababanggitin. Na wala rin trabaho, walang pasok. Pinagdidiwang din natin na wala namang kaugnayan sa atin. Ang tanong dyan pag sa atin ba may pinagdidiwang tayo, ganun din sila. Ayan. Siguro yung mga Filipino-Chinese community, dito na nakatira, hindi naman sa solid ng Chinese, nagdidiwang sila ng dahil dito sila nakatira. Kaya yan po sinasabi sa yung pakikiapid, ang pakikisali sa mga halalan na iba reliyon, makakuha lang siya ng boto. Hindi na mahalaga sa kanya kung kareliyon niya o hindi. Ayan, diyan po umiikot ang wad na reliyon, ang Babylonian Dakila. Ayan. Kaya naman po, mapapansin niyo talaga, napakaraming reliyon. Binanggit po dyan ni Apostol Juan, yung mga sila nagkamal ng mga salapi, nagpayaman, sumikat. Ayan. Meron nga po nakita sa Facebook 10 most richest pastor in the world. Ayan. 10 pinakamayayamang pastor sa buong mundo. Sipin mo, dineklara pa nila yung kanilang kayamanan sa Facebook. Yan. Dinideklara nila. Pero makakaiba rin sila paniniwala, no? Sila yung mga sumikat. Sa bansa naman nila, hindi natin nakikita. Dito rin, marami sa ating sikat. Ay, hindi ko nababanggatin na nakikita natin sa television. Yan. Bagamat maganda ang layunin nila, na-involve pa rin po ang binabanggit na Apostol Juan na sila ay nagpayaman. Dumaming mga ari-arian. Ayan. Sipin nyo, kung panahon natin Panginoong Hesus, sila nagpagaling na may sakit, bumuhay ng patay. Pero hindi sila nagpayaman. Ayan. Ang lingkod ng Diyos po kailanman hindi yayaman. Tandaan nyo. Never po yayaman ang lingkod ng Diyos. Dahil sabi nga sa panalangin, bigyan nyo po kami ng kakain sa araw-araw. Magtatrabaho tayo, bukas tayo kakain. Kung ikaw ay marami kang ginatangkilik, kahit isang taon hindi ka magugutom, isipin mo, baka hindi ka sa Diyos. Hindi na pala tuntunan. Nakita niyo mga pastor ngayon, ang gaganda ng masasakyan, mga limousine, ang mga po sila, yung mga damit na mayayaman, pangmayaman, mga alahas ng asawa ng pastor. Ayan, nag-aaral ng mga anak sa Harvard, sa England. Sinasabi ng siksik, liglig, umaapaw. Ang mga miyembro na siksik, ang mga pastor ang naliliglig. Ang mga pastor ang naliliglig, ang mga miyembro na siksik. O either, alisan dalawa. Yan po yan. Kaya mag-isip-isip tayo
Kung tayo man ay nagbibigay ng sinasabing mga abulian dyan, baka tayo isang kahit santo ka, bibigay pa tayo. Anak na dyan, malala natin, nag-aaral pa lang sa mga Harvard University, sa mga Estados Unidos. Isipin po natin. Ayan. Kaya yan po, pinakikita lang po ito na ang klero ng Sangkakristyanuhan ay binyog ni Apostol Juan. Kitang-kita po sa panahon natin ngayon. Nararamdaman natin ngayon. Samantalang ating Panginoon Hesus, ang mga sandals ng suot ng apostol, puro alikabok. Sa bundok, tumatahan sa mga yungib. Ang mga pastor ngayon, puro kondominium, may mga pag-aari ng may mga yate, may aeroplano. Yan ba ang sa Diyos? Kaya sa panahon po ngayon, kitang-kita po talaga ngayon ang mga lahat ng mga hula ni Apostol Juan sa nagaganap hanggang sa magaganap. Kaya makisip po tayo na baka tayo nasa Babylonian dakila, baka tayo nalasing na rin ng dugo, ng binuhos, ng babaeng patutot dito sa lupa. Dahil sinabi, siya ay nagpainom at ang mga sangkakristyanuhan ay nalasing. Ayan po yan. Siya po ay nagpainom. Ayan. Kaya mag-isip-isip po tayo na kung tutuusin, kung makakabahagi naman tayo, gusto natin umalib dahil sa samahan, baka tinutukoy po na Apokalipsis yan, lalo lang tayo mapasama. Kaya nga po, binigay yung Diyos ng Biblia, nagbabala siya, magbasa kayo, hindi kayo maligaw. Ayan po yan. So, malino na po sa inyo kung sino yung babaeng uhaw sa dugo ng mga hari. Handa siya magsakripisyo. Handa silang makiapid. Nakantan lang ang kanilang gustong mangyari. Kaya dito po, niliwanag na po yan. Ayan. Ngayon, ang mayroon po tayong ako'y re-rebuild sa inyo, ang pagkawasak ng Babylonian dakila, 607 BCE. Sila'y napalaya na. 607 BCE, before Christ Christian era. Sila po ay napalaya na sa Babylonian dakila. Lumabas na po sila dyan Ay ibig sabihin, marami na pong nagising, marami na pong natuto, marami na pong nakalaya sa mga ganyang paniniwala. Hanggang sa susunod po, ang aking pagtatalakayan ay isang hayop, 7 ulo, 7 sungay. Meron ba nun? Kaya po, ako nagpapasalamat sa inyo, 20 views. Hindi ko po ito ginagawa dahil sa pera. 20 views o 15 views lang po yan. Gusto ko po magaling aral, paulit-ulit po sinasabi sa inyo. Kaya naman po sana ang banal na